Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Nang 10 araw ng 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantay. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng 2 taon. Nang 9 na araw ng 4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugi sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho, kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babilonya na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babilonya. Nang 7 araw ng 5 buwan ng 19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem. Kapitan ng kanyang mga tanod, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Haring Sedekiyas ang iniwan ng Emperor Nabucodonosor na hari ng Jerusalem. Si Haring Sedekiyas ang iniwan ng Emperor Nabucodonosor na maging hari sa Jerusalem. Hindi naging tapat si Sedekiyas sa mga Babylonians. Pagkaraan ng 11 taon, kumampi siya sa mga Egyptians sa paniniwala na ipagtatanggol siya nito. Nagalit si Nabucodonosor, sinalakay ang Jerusalem, at 2 taon itong kinubkob. Nawala na ng pagkain ang lungsod. Dumating ang panahon na nabutas ng mga Babylonians ang isang bahagi ng makapal na muog ng Jerusalem at nakapasok sila sa lungsod. Nagtangkang tumakas si Haring Sedekiyas isang gabi. Hinabol siya ng mga kaaway at naabutan sa Jericho. Dinala siya kay Emperor Nabucodonosor sa Ribla. Doon siya hinatulan. Sa harap niya, pinatay ang lahat ng mga anak niya. At pagkatapos, binulag siya at ninalang bulag sa Babylonia. Ang lungsod ay pinaubaya sa general na si Nabuzaradan. Sinira nito at sinunog ang templo. Binasag ang mga muog ng lungsod at iniwan na nakatiwangwang. Maliban sa mahihirap, dinala ang lahat ng naiwang Israel sa Babylonia. Ito na ang second exile noong 586 BC. Kawawa ang templo, kawawa ang Jerusalem, kawawa ang mga Israelita.
Ang malungkot na pangyayaring ito ay dala ng matagal na pagmamatigas ng ulo ng mga hari at ng mga tao sa Israel. Sinabi sa kanila ni Moises nung sila ay pumasok sa Kanaan, na ang lupang ito'y mapapasa kanila at mananatili sila dito kung sila ay maging tapat sa kanyang kasunduan sa Diyos, na kilalanin nila sina ang Diyos lang, si Yahweh ang tunay na Diyos, at susunod sila sa kanyang mga utos. Ang regalo ng lupain ay conditional. Ang kondisyon ay sumunod sila sa kanya. Hindi nila ito ginawa, kahit na palagi ang Diyos nagpapadala ng mga propeta upang paalalahanan at warningan sila. Ngayon, natupad na ang salita ng Diyos. Seryosohin po natin ang salita ng Diyos. Seryosohin po natin siya. Tinupad niya ang kanyang sinasabi. Tinutupad ng Diyos ang kanyang bahagi sa kasunduan. Ngayon, ang salita ng Diyos sa atin ay alagaan niya tayo bilang kanyang mga anak at dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan kung sinusunod natin ang salita at halimbawa ni Jesus. Ginagawa ba natin ito? Kung hindi, may walang hanggang kaparusahan na darating sa atin. Seryoso ang Diyos. Seryoso ba tayo? Makatarungan ka, Diyos, at tapat, nananalig kami sa iyo. Tulungan mo kaming magkaroon ng takot sa iyo, sapagkat ang takot sa iyo ay bahagi ng aming pag-ibig sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.